Mr. Minor, huwag po sana kayong mabibigla. Base sa resulta ng inyong colonoscopy, ay meron po kayong colon cancer. Kinakailangan niyo po sumailalim agad sa chemotherapy sa lalong madaling panahon. Marami pa po akong pangarap na gusto kong matupad. At marami pa rin po akong tao na gusto matulungan. Miss, tigilan mo yan! Akin na nga yan! Kasalanan sa Diyos yung gagawin mo! Kung may problema ka, malalampasan mo rin yan! Kaya huwag mo sayangin yung buhay mo! Wala kang pakialam sa akin! Sino ka ba? Wala kang pakialam kung anong gusto kong gawin sa buhay ko! Kung ano man yung problema mo, malalampasan mo rin yan. Pagsubok lang yan. Alam ko, may magandang plano sa iyo ang Panginoon. Huwag mo nang uulitin yung ginawa mo, ha? Maraming salamat sa iyo, Dahil sa mga sinabi mo, naliwanagan ako. Siguro nga, tama ka, na may mas magandang plano pa sa akin ng Panginoon. Kaya dapat kong ituloy yung buhay ko. Buti naman, naliwanagan ka na. O paano? Dito na ako, ha? May pupuntaan pa ako, eh. Huwag mo nang uulitin yung ginawa mo, ha? Siguro, pinagtagpo talaga kami ng panahon para hindi ko ituloy yung mga binabalak ko. Siguro, ito na yung magandang plano sa akin ng Diyos. Baka siya na yung makakatulong sa akin. Hoy! Teka lang! Hintayin mo ako! O bakit? Sama ako sa'yo. Sama? Eh, uwi na ako, eh. Kaya nga, baka pwedeng sumama muna ako sa'yo. Ayaw kasing umuwi sa bahay, eh. Tsaka, di ba pinigilan mo naman ako magpakamatay? Kaya obligasyon mo na ako ngayon. Bahala ka. Sige, tara. Uy, malayo pa ba yung bahay niyo? Malapit na tayo. Diyan lang sa unang kanto. Pagligo mo dyan, doon na yung bahay ko. Siya nga pala. Sino ba kasama mo sa inyo? Baka mamaya magalit sila sa akin kasi kasama mo ko. Wala. Mag-isa lang ako sa bahay. Matagal na ako nakaboard sa mga magulang ko. Siya nga pala. Kayo na pa tayo magkasama. Hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Ako nga pala si Juliet. Juliet? Ang ganda naman pala ng pangalan mo. Tapos, ang ganda-ganda mo din. Tapos sasayangin mo lang ang buhay mo. Siya nga pala. Ako si Nandre. Hawakan mo ang aking kamay at tayong dalawa'y maghahasik ng kaligayahan. Bitawan mong unang salita, ako ay handa na tumapak sa lupa. Tapos na ang paghihintay. Tara, Juliet. Hindi na tayo. Pasok ka. Tara, pasok. Mapuha mo na doon, Juliet. Sensya ka na sa bahay ko, Medyo maliit. Okay lang. Ang ganda nga eh. Siya nga pala. Saan ako matutulog dito? Matutulog? Eh, teka. Eh, ba't dito ako matutulog, Juliet? Baka mamaya, kung anong isipin ng mga tao pag dito ka natulog sa bahay ko. Sa bagay, tama ka nga. O, sige. Hahanap na lang din siguro ako ng matutulugan ko. Siguro, sa tapat na lang ng convenience store o kahit saan dyan sa kalsada. Teka lang, Juliet. Sige na, dito ka matulog. Siguro, doon ka na lang sa kwarto ko. Eh, dito na lang ako matutulog sa sopa. Talaga? Pakita ako sa taas, Nakaisahan ako nun,
Tanghali na pala. Mukhang napasarap yung tulog ni Juliet ah. Juliet? 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 Wala dito. Saan nagpunta yung babaeng yun? Di man lang nagpaalam. Siguro muwi na. Buti naman. Ay, nako. Sana okay na siya. At sana di niya na ulitin yung ginawa niya kahapon. Simple lang tignan pero ang linis tignan pag sinuot. Ano siya sa katawan, presko. Oo. Ang ganda pati ng design natin. Ito, lalo yung ganyang kulay oh. Ayun o, ano pa yan, parang mesh pa Ganda, angas oh. Uy, sinanre. Pre, tara, buka. Uy, popo niyo sinanre. Pre, kamusta yung check-up mo? May resulta na ba yung laboratory mo? O, Nanre. Tinatanong ka na yan, Nad. Ano daw resulta yung check-up mo? Mga tol, may cancer ako. Stage 4. Ano, tol? Anong sabi mo? Cancer? Mga tol, cancer daw oh. Ay, Nanre, huwag ka magbibiro ng ganyan, hindi maganda yan. Oo nga, Nanre. Baka mamaya magkakatotoo yan. Cancer ba naman? Mga tol, di ako nagbibiro. May cancer talaga ako. Tol, sigurado ko ba dyan sa sinasabi mo? Cancer, malalang sakit yun eh. Baka naman nagbibiro ka lang. Nad, sana nga nagbibiro na lang ako. Kaso hindi eh. Totoong may cancer ako. At stage 4 daw, sabi ng doktor. Teka, pre, baka naman mali lang yung check-up sa'yo ng doktor. O kaya pre, siguro kailangan mo ng second opinion. Oo nga, Andre. Tama sa Nad. Try mo kayo magpa-second opinion. Minsan kasi, nagkakamali rin yung mga doktor. Saka pre, gano'n naman kadalasan yung ginagawa ng iba eh. Mga tol, ang totoo nga yan eh. Pangalawang check-up ko na to sa magkaibang ospital. Pero parehas lang ang resulta. At sinasabi ng mga doktor, may cancer ako. Teka, ba't bukas yung bituan ko? Oh, ba't nandito ka? Kala ko umuwi ka na. Kaya nga, umuwi nga ako. Kinuha ko itong mga gamit ko. Nagalungkat kasi ako sa drawer mo kagabi. Ang lalaki ng gamit mo. Kaya yun, kumuha ko ng mga damit ko. Akala ko naman di ka nababalik. Kaya nga pala, hanggang kailan mo babalak mag-stay dito? Ayaw mo na ba akong bumalik dito? Pwede naman ako umalis eh. Kaalis na ako ngayon kung gusto mo. Hindi naman sa ganon. Natanong ko lang. Hindi ka kasi nagpaalam sa akin kanina eh. Saka pwede ka naman mag-stay dito kung kailan mo gusto. Wala naman akong kasama rito eh. Yun naman pala eh. Dami mo pang sinasabi. Huwag ka nga sumimangot. Nakakatakot yung itsura mo pagka seryoso ka. Nakakatakot ka dyan. Oo talaga, nakakatakot. Puro kakalokohan. Yan, bagay naman pala sa'yo yung nakangiti eh. Cute mo dyan. Ikaw din. Buti nakakangiti ka na. Mas bagay sa'yo nakangiti. Mas lalo kang gumaganda. Siya nga pala,
Kumain ka na ba? Ay, hindi pa nga eh. Nagutom na nga ako eh. Diyan ka lang ah, magluluto ako. Ay, sige. Sabay tayo kumain. Salamat.